Ang utang na loob ni Langgam. Sa isang tahimik na kagubatan ay naninirahan ang isang masipag na langgam. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang maghanap ng pagkain para sa kanilang kolonya. Isang maliwanag na umaga, nagtungo siya sa tabing ilog dahil maraming maliliit na butil ng pagkain ang karaniwang inaano doon. Habang abala siyang naghahanap, hindi niya namalayang madulas ang kanyang paa sa basang bato. Bigla siyang nahulog sa malamig at malakas na agos ng ilog. Bagamat marunong lumangoy ang langgam, napakalakas ng agos ng tubig. Paulit-ulit siyang tinangay nito palayo sa pampang. Pilit siyang lumalaban, ngunit unti-unti na siyang nanghihina. Naisip niyang baka iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Sa itaas ng isang malaking puno, may isang mabait na ibong nakadapo. Napansin nito ang maliit na langgam na nagpupumilit mabuhay sa gitna ng rumaragasang tubig. "Wala akong dapat sasayanging oras," sabi ng ibon sa kanyang sarili. Agad siyang pumitas ng isang malaking dahon at inihulog ito sa ilog. Dahan-dahang inanod ng tubig ang dahon hanggang makarating ito sa kinaroroonan ng langgam. Sa natitira niyang lakas, mabilis na sumampa ang langgam sa ibabaw ng dahon. Unti-unti siyang naanod papunta sa mababaw na bahagi ng ilog hanggang sa tuluyan siyang makaligtas. Pagdating niya sa pampang, humarap siya sa ibon na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. "Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay," sabi ng langgam. "Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Balang araw, kapag dumating ang pagkakataon, susuklian ko rin ang tulong na ibinigay mo." Ngumiti lamang ang ibon. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuting gawain." Lumipas ang mga araw. Isang umaga, muli namang naghanap ng pagkain ang langgam sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang pana. Tahimik itong nagtatago sa likod ng mga palumpong habang nakatutok ang kanyang pana sa isang ibong nakadapo sa sanga ng puno. Nagulat ang langgam nang makilala ang ibon. Ito pala ang parehong ibon na nagligtas sa kanya noon. "Naku, delikado ang kaibigan ko," bulong ng langgam. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit maliit lamang siya, buong bilis siyang umakyat sa binti ng mga ngaso hanggang makarating sa paa nito. Nang handa ng pakawalan ng mga ngaso ang palaso, buong lakas siyang kinagat ng langgam. "Aray!" sigaw ng mga ngaso. Sa gulat at sakit, pumalya ang kanyang pakay. Lumipad ang palaso sa ibang direksyon at hindi tinamaan ng ibon. Narinig ng ibon ang sigaw ng mga ngaso, kaya agad siyang lumipad palayo at ligtas na nakatakas. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang ibon at lumapit sa langgam. "Ikaw pala ang nagligtas sa akin," sabi ng ibon. "Kung hindi dahil sa iyo, baka nahuli o nabaril na ako." Ngumiti ang langgam. "Hindi ko lang binayaran ang utang na loob ko. Ginawa ko ang tama tulad ng ginawa mo sa akin noon." Nagpasalamat ang ibon at mula noon ay lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Ang kabutihang ginagawa natin sa kapwa ay laging paraan upang makabalik sa atin. Huwag maliitin ang sinuman sapagkat kahit ang pinakamaliit ay maaaring maging dahilan ng ating kaligtasan balang araw.